Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Si Fashong, milagrosong buhay pa, ay napatingin sa paligid na ngayon nilalamon ng naglalagablab na apoy. Ang hangin ay mabigat, ng usok at nakasisilaw na pulang liwanag. Sa di kalayuan, ang iba niyang mga kasama ay wala ng galaw, unti-unting kinakain ng apoy na pinakawalan ng dragon. Parang pinigilan ng tibok ng puso niya nang mapagkanto niyang siya na lang ang natirang buhay sa buong squad. Napamura siya, nanginginig ang mga kamay, at tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo kahit napakainit ng paligid. Tanga talaga kayong lahat, bulong niya sa pagitan ng hingal, puno ng inis at takot. Dapat tumakbo na lang tayo habang may nakukuha pa. Habang nanginginig at halos hindi makagalaw, napalingon siya sa gilid at may nakita siyang isang kristal, nakahandusay sa lupa, hindi pa natutupok. Kumislap iyon sa gitna ng apoy, para bang nanunukso. Dahan-dahan siyang gumapang, halos paos na nagbubulong. Sapat na to, kahit to lang, makakabawi pa ako. May ngiti na sana siyang mabubuo sa kanyang labi. Ngunit isang malakas na pagsabog ang bumasag sa katahimikan. Umuga ang lupa, sumabog ang apoy na parang kidlat. At napatigil si Fashong, nanlaki ang mga mata, hindi na makagalaw sa takot. Napahinto si Fashong at napatingin sa tumpok ng usok. Habang unti-unting kumakalat ang ulap nito, isang napakalaking anino ang unti-unting umangat mula sa loob. Nang lumino ang kanyang paningin, napanganga siya sa matinding pagkabigla. Mula sa naglalahong usok ay lumitaw ang dragon, nakatindig, mabagsik, at nakatitig sa kanya na parabang isang mortal na dapat durugan. Ang boses nitong mababa at umaalingaw-ngaw ay nagtanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob si Fashong na nakawin ang kanyang secret treasure, na parang mas matapang pa raw siya kaysa sa itsura niyang duwag. Nanigas ang buong katawan ni Fashong. Hindi siya makagalaw, hindi makapagsalita, at kahit ang hangin ay parang ayaw pumasok sa kanyang baga, ngunit kahit nanginginig ang kamay, hindi niya pa rin binibitawan ang kristal. Sa isang iglap, muling nagbago ang anyo ng halimaw. Mula sa malabangungot na katawan ng dragon, bumalik ito sa anyong tao, ang babaeng halimaw na may ngiting nakapanghihina ng loob. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Hindi ba masyadong mainit para sayo ang dragon's secret treasure? Bulong nito, kasabay ng pagtitiklap ng kanyang mga kamay na tila may iniipit na kapangyarihan. At doon nagsimulang magliyab ang kristal sa kamay ni Fashong. Nanlaki ang mga mata niya, nagulat, at bago pa siya makagalaw, isang matinding kirot ang kumawala mula sa kristal, parang sinusunog ang mismong laman ng kanyang palad. Arg! Napasigaw si Fashong sa sakit, napabitaw ng hindi sinasadya ang kristal, at napahandusay habang nanginginig ang buong katawan sa paghapdi na para bang umaakyat hanggang sa kanyang dibdib. Ang babae ay nanatiling seryosong nakatitig kay Fashong, parang isa lang itong basurang gumagalaw sa harapan niya. Walang kahit anong emosyon, walang awa, walang pakialam. Ngunit bago pa niya ito tuluyang lapain, isang kumikislap na bagay ang dumaan sa ere. Isang espada, lumilipad diretso sa kanyang ulo. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng babae. Bahagya lang siyang bumaling, at sa isang mabilis na tik, nagluwa siya ng talsak ng laway. Pagdampi nito sa espada, agad na natunaw ang sandata, nagmistulang wax na nilalapnos ng apoy. Ang tangkay ay bumagsak sa lupa bilang isang walang pulidong tipak ng bakal. Tumawa ang babae, malamig at mapanlid. Walang kwenta, at mas kaiya-hiya pa ang isang sneak attack kaysa sa pagiging isang basurang tulad ninyo. Sa di kalayuan, nakatayo si Yetching, hingal na hingal, pilit na pinipigilan ang panginginig ng katawan. Wala na siyang armas, wala siyang sapat na lakas, pero hindi siya umatras.
Tumingin sa kanya ang babae, dahan-dahang yumuko na para bang sinusuri siya. Kailangan pa ba kitang turuan, bulong nito habang unti-unting lumalabas ang berdeng liwanag mula sa kanyang mga palad, kung ano ang tunay na regeneration. Sa likuran niya, napasinghap si Fa Xiong. Hindi niya alam kung ano ang mas nakakatakot, ang kapangyarihan ng babae o ang katotohanang nagdahan-dahan siyang umaatres habang nakatingin dito, umaasang makalayo kahit 1 inch man lang. Unti-unti nang sumiklab ang berdeng enerhiya sa kamay ng babae, at bago pa makapagtanong si Yetching, damaykit iyon sa kanyang balat. Isang malamig na haplos, kasunod ang biglang paghigpit ng dibdib niya. Nagliwanag ang katawan ni Yetching. Ang mga sugat niya, ang mga pinunit na laman, ang biyak na buto, pati ang mga paso sa balat, isa-isang nagsara at naghilom. Parang binabaliktad ang oras, parang hindi siya binugbog hanggang kamatayan, ilang sandali lang ang nakalipas. Napanganga siya, nanlaki ang natitirang mata. Hindi ko, inaasahan na. Pagagalingan mo ako, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang babae, hindi mabait na ngiti, kundi isang ngiting may kasama pang mas malalim na lihim. At bakit hindi? Sagot niya, mas masarap pag malakas ang laruan bago ko ito sirain. Matapos iyon, pumulot ng mga gintong barya ang babae. Ang mga mata niya'y seryoso at malamig. Hindi niya inilipat ang tingin o umikot ang ulo, tila ang kanyang presensya ay sapat na upang magpatahimik sa paligid. Sa isang iglap, mabilis niyang ipinukol ang hawak na gintong barya kay Fa Xiong. Tumagos ito sa binti nito, at agad na napatingala si Fa Xiong sa pagkagulat, akala niya'y hindi na siya pinapansin ng babae. Bumagsak si Fa Xiong sa tumpok ng mga kayamanan, namimilipit sa sakit na dulot ng biglaang tama. Paglingon ng babae kay Yetching, nagsimula siyang magsalita, ang tinig niya'y may halo ng pangungutya at katalinuhan. Kumpara sa mga lintang dinidilaan ang gintong barya, mas gusto ko ang isang mabangis na asong kayang maghukay ng korona mula sa nabubulok na bangkay, nakangiting sabi niya, malinaw na may kabangisan sa bawat salita. Tahimik na nanatili si Yetching habang lumalapit ang babae, matay nakatuon sa bawat kilos nito. Parang may naamoy ang babae sa hangin, at agad niya itong binanggit, diretso sa punto. Anong amoy ang meron ka? Tanong niya kay Yetching, lumalapit ng walang takot, tila sinusuri ang bawat galaw ng kalaban na ngayon ay tahimik lamang at nakabantay. Sinagot ni Yetching ng kalmado ngunit seryoso, ang Black Tower Key, isa sa mga collector na relikyang hawak mo. Hindi siya nagpapadala sa nakakatakot na aura ng babae. Napanganga ang dragon sa sinabi ni Yetching, at galit na napatingin sa kanya. Sa isang iglap, sinunggaban siya ng babae, itinaas gamit ang isang kamay lamang, at may galit na tinanong, paano mo nagkaroon ng lakas ng loob na pagnasaan ang kayamanan ko? Paalala niya, isa siyang dragon. Kalma lang na sumagot si Yetching, kung ibibigay mo ang Black Tower Key, iiwan ko ang natitirang kayamanan mo. Tumawa ang babae, halata ang pangungutya, at nagtanong, bakit kailangan pakinggan ng isang marangal na dragon ang hiling ng isang maruming askal? Ngunit hindi nagpatalo si Yetching. Bumuo siya ng isang umiikot na vortex, at sinabing may dahilan siya na hindi kayang tanggihan ng dragon. Napatingin ang babae sa kanyang kamay, mula rito'y naglabas ng matinding itim na enerhiya. Sumigaw si Yetching, nagsimula na ang recycling. Mula sa kawalan, unti-unting lumitaw ang mga kamay ng Void, lumilipad at sumasamsam sa mga kayamanan. Hinayla nila ang lahat patungo sa portal, at ang dragon ay napagod at nagpanik, nagsisigaw, tumigil. Itigil ninyo iyon. Ang bawat segundo ay nagmistulang duelo ng lakas at kapangyarihan, isang eksenang puno ng tensyon, galit, at kaguluhan, habang si Yetching ay matatag at kontrolado sa gitna ng chaos. Kinakagat ng dragon ang mga maltong kamay at tinatadyakan ang mga ito, paulit-ulit na nagmumura at nagbabantang, karapat-dapat sa kamatayan. Gamit ang 1,000 pagputol, ngunit walang epekto ang kanyang mga galaw.
Tumawa si Ye Qing, malamig at may bahid ng pananalig sa sarili. Kahit patayin mo pa ako, hindi mo mapipigilan ang kapangyarihan ng Void na lumamon, malakas niyang wika, habang pinanood ang dragon na desperadong sinusubukang pigilan ang mga kamay sa pagkuha ng kanyang mga kayamanan. Humagulgol ang dragon, minumura si Ye Qing na parang siya ang pinakamasamang nilalang na nakilala nito. Ngunit walang magawa, ang bawat kilos at galit ay walang bisa sa kapangyarihan ng Void. Hinagulgol ni Ye Qing, sabay takot at panggigipit, kung hindi susuko ang dragon, mapapanood niyang ang 10,000 taong halaga ng kayamanan nito ay magiging basura lamang. Pinapalabas niya ang malakas na enerhiya sa kanyang mga kamay, at sa isang iglap ay pinulot ang isang kayamanan mula sa sahig. Kasunod nito, inihagis ni Ye Qing ang isa sa mga relikya sa Void, at agad itong nawala ng tuluyan, parang hindi kailanman nag-exist. Umungal ang dragon, tinawag siyang isang kasuklam-suklam na basurang aso, ngunit wala itong magagawa. Ang mga kamay ng Void ay patuloy na humahakot, walang kinikilingan, walang puwang para sa galit o paghamak. Ang lahat ay nauukol sa kapangyarihan ni Ye Qing at sa kanyang walang habas na kontrol sa kayamanan. Ngunit patuloy lang sa pagtawa si Ye Qing, habang ang babae sa kanyang harapan ay nag-uusok sa galit, halos umapaw ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Muling nagpakawala ng napakalakas na enerhiya si Ye Qing sa paligid. Agad nitong nilamon ang mga kayamanan na nasa paligid niya, isa-isang hinihila patungo sa Void. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw sa system, Permafrost Crystal Coffin successfully acquired. Sinubukan ng babae na abutin ito, umiiyak at galit na galit, sambit ang matinding pananalita, ito ay regalo sa ilalim ng full moon para sa aking ika-1352 na Dragon Descendant. Ngunit walang magawa, ang kapangyarihan ng Void ay hindi maantala ng galit o emosyon. Samantala, unti-unting nahila patungo sa portal ang Immortal Fire Seed, at may babalang lumitaw sa system, warning, no recovery value detected. Nang tuluyan ng mapawi ang apoy sa gilid ng Void, nagpatuloy ang mga maltong kamay sa walang tigil na paghila ng mga sinaunang scroll at kayamanan. Kilit itong sinusubukan ng babae na pigilan, ngunit bawat pagsisikap ay nabibigo, dahil sa walang habas na kontrol ni Ye Qing sa puwersa ng Void. Ang dragon, na dati matapang at mapagmataas, ngayon ay nakatunganga lamang sa harap ng isang puwersang hindi nito kayang talunin, habang ang lahat ng kanyang kayamanan ay dahan-dahang napupunta sa portal. Ngunit nang lumingon siya, napansin niyang pati ang mga kahon na puno ng sapphire ay hinahakot na patungo sa Void. Napasigaw siya, halatang nagulat at nag-alala. Makiusap siyang huwag galawin ang mga iyon, ipinaliwanag niyang naroon ang kanyang mga ngipin noong siya'y sanggol pa lamang, at ang sibat na may watawat ay siya mismo ang hamabi, gamit ang mga kaliskis ng dragon na pinuno niya sa loob ng maraming siglo. Ngunit walang pakialam ang puwersa ng Void, patuloy nitong nilamon ang lahat. Bumagsak ang dragoness sa sahig, humahagulgol at nagmamakaawa. Umiiyak na parang isang batang kinuhaan ng minamahal na laruan. Ang bawat ungol ay puno ng galit, sakit, at desperasyon. Tahimik lamang siyang pinanood ni Ye Qing. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag habang dahan-dahan siyang lumapit. Ipagpapalit mo ba ang lahat para sa Black Tower Key? Tanong niya, malamig. Ngunit may bahid ng kapangyarihan sa boses. Siguradong ayaw mo ring masaksihan na maging basura ang reverse scale ng First Snow Dragon King, dagdag pa niya, may manipis na ngiti sa labi, sa sobrang desperasyon, unti-unting pumayag ang babae, umiiyak pa rin siya, pero sinabi niyang ibibigay ang susi, isa lamang itong walang kwentang palamuti kumpara sa lahat ng kayamanang nawala, ang mga luha sa kanyang mga mata ay patuloy na dumadaloy, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-daang iniabot ang hinihinging bagay.